Napalaban ng gitgitan si world number 1 Magnus Carlsen dito sa 19-year-old Belarusian na si Denis Lazavic, na ito rin po ay laging tumatalo din kay Magnus sa maraming pagkakataon na ating nakita. Pero ano kaya ang naging resulta ngayon? Yan po ang ating pag-aaralan. Pero bago yan ay sagutan muna natin ang puzzle na iniwan natin sa ating last upload. Ito po yon. It's White to Play. Congratulations, hatid sa atin ng Check. Internet Chess Club. Brilliant Sacrifice. Sabay check Check. muna. Bababa ang king. Tapos knight f5 muna. Nakapin, hindi pwedeng kainin. Nakapin ang queen. Umiwas. Susundan ng reyna para matyasin doon. Kaya kinain lang. Yun nga lang, may check Check. ng knight, aangat ang king, kakainin Check. ng reyna, matchas, hindi makababa, hindi makaangat, bantay sarado ng knight. Napakagaganda ng mga puzzle dito, pang training talaga sa Internet Chess Club. Bago natin simulan ng pag-a-analyze, lambing lang po, pahit naman ang subscribe button at ang notification bell all para lahat ng ating uploads mag-notify sa inyo mga kamatyas, walang makalusot. Kaunting impormasyon lang po sa tournament na ito. Ito ay ginaganap po sa London. Face-to-face po ito Pero ang gamit nila doon, hindi Digity Chess. Ang gamit nila, may kani-kanya silang computer doon. 4 na lang po sila, no? Hikaru Nakamura at Alireza Firouzja sa another match. Ngayon, kung sino mananalo doon, makakalaban naman ang mananalo dito para sa championship. Grabe, no? Kakaiba. Nagkita-kita sila sa isang lugar pero computer ang gamit nila. Yan po ang speed chess, ano? Okay, simulan na natin ang ginawa ni Magnus, nag-E4. E5 naman si Lazavic. Knight F3, Knight C6. Tinirahan ng Ruy Lopez. Marami po silang laban sa match na to pero napili lang natin itong isang game na to and then mamaya pakita natin yung match results nila. Nag-A6, classical, Bishop A4, yan talaga Ruy Lopez. Develop, may threat sa E4. Nag-castling at nag-Bishop E7. Ayan. Dito po mga kamatyas, kaunting informasyon lang o kaunting kaalaman lang sa opening. Kapag kinain kasi yung pawn na yan, madali lang pong bawiin, mag-rook E1 lang yan. Okay, kaya hindi kinakain yan sa Ruy Lopez kasi very easy kahit na pagpalagay ng depensahan yan, may knight takes E5 pa rin. Ayun nakapin, di ba? O kaya naman, pwedeng i-D3, paalisin ang knight tapos knight takes E5. Kaya hindi na pinag-iinteresan dito nakainin ang libreng pawn. Kaya hindi ko mo palaging may libre, kain tayo ng kain mga kamatyas. Okay? Yan, balik tayo, castling at nag-bishop E7 lang para makapag-castling na rin. D3, ayun. Biglang lumabas ang katawagan sa variation na to na Morphy close variation ng Ruy Lopez. D3 para suportahan ang pawn E4, agad namang bin-E5. Bakit po? Kasi kakainin ng puti. Ayun yung knight. Tapos kakainin ng buong buo yung pawn sa E5. Manglalamang na dito ang puti. Kaya kailangan alisto sa lahat ng sequence. Dapat atentibo tayo. Ayun, B5. Bishop B3 at nag-D6 para makahinga na rin ang control ng bishop. At nag-C3. Ayan, napaka-natural po nito, no? Lagi nating nakikita, mapa Ruy Lopez, mapa Gio Copiano, mapa Italian game. Ito pong C3 ay very essential. Bukod sa, syempre, may balak na mag-D4 dito ang puti para mabuo ang sentro, para pagtakas na rin sa bishop na i-hunt yan Hahuntingin yan para i-exchange yung knight sa bishop. Ngayon, pag nag-knight A5, useless na kasi may tataguan na po yung bishop. Yan, dapat naintindihan natin talaga yung flow ng bawat tira nila. Sa simula pa lang may laman yan King safety na, rook E1. Ayan, para magdi-D4 mamaya at walang knight takes E4. Bukod dyan, yung knight nilalagay po yan dito. Typical yan, napaka-natural niyang maneuvering na yan. Pag yung knight nasa F1 na, nilalagay sa A3 o kaya sa G3. Nag-knight A5, ayan na nga. Hinanting na. Bishop C2, bakit may aatrasan hinanting pa ng knight? Ito po kasi, ayun, para maihatid yung sipon sa karagdagang may trabaho talaga na kukontrolin ang D4 square. Bago yung knight, ibabalik dyan sa C6. Napaka-theoretical nito, hindi na bago ito. Ganyan talaga yan, binabalik yan. Okay, balik tayo. Knight BD2, Knight C6, di ba? Bumalik na. Knight F1, ayun na po. So, saan kaya dadali ni Magnus? Papunta kaya sa G3 o papunta sa E3? Nag-H6, ayan, para walang Bishop G5 mamaya. Pasingaw na rin po sa back rank, Kailangan kasi may pasingaw tayo sa back rank para in the future, walang matinding atake sa king na walang sisingawan. At nag-Knight E3,
Rook E8, okay, develop lang, abang lang, A4, ayan naman. So ito naman, typical naman sa Ruy Lopez ito na ine-A4 para makapagpahina, magbigay ng pressure kagad sa queen side. At nagro-rook B8 talaga ang black dito. Para makaiwas sa kain-kain, nakaiwas yung rook sa pin. Okay, para sa kaalaman po ng mga ibang tagapanood sa ating beginners, hindi po kinakapture ito ha. Pag kinapture kasi yan, kakapturein lang, pwedeng tore pang capture dyan, pwedeng bishop ang pang capture dyan, mawi-weak yung pawn A6. Nako, magiging target yon. So, malaking problema at mahabang problema yan mga kamatsas. Balik tayo sa ginawang rook B8. Ayan. Kinain na, kain. Ba't naman kinakain yon? Para magkaroon naman ng tempo, 'di ba? Nakuha na, naagaw na yung A file eh. O malaking ano yan, essential yan sa puti. Knight D5, ginitna na ni Magnus yung kanyang pawn. So ito po ay bookline pa, no? At nag-bishop F8. Okay, para iiwas lang. Kasi po dito mga kamatsas, kung capture ay isang napakalaking kamalian. Kasi pagka kinain to, kain, yung knight, mapupunta yan sa gilid. Papangit, mababad yung knight. Okay? Positional mistake ang mangyayari. Tapos, nako, misplace yung knight. Papangit. Kaya, nag-bishop F8 lang dito si Lazabic, atras lang, at dito na lumabas ang novelty ni Magnus na knight takes F6. Ayan. Kasi may gumawa nito, same position, itinira noong 2009 pa, ang ginawa bishop B3. Ayun, para i-support yung knight sa D5. Okay, pero ngayon sa panahon ng 2026, Magnus pa tumira, kain lang yung knight. Kain at nag-knight D2. Ayun. Ano purpose po nung knight D2? O bakit pumunta dyan? Ba't binarahan ang dark square bishop? Kasi yan, pipihit na naman yan. Kakambyo na naman yung ibang tawag dyan. Cambio eh. Yan, magbamaneuver, ilalagay sa E3 para ma-access yung square D5 na kung saan naiwanan na ng knight sa F6, yung control na yan. Okay? Dahil yun ang purpose ng pagkakakain eh. Tapos biglang aagawin. Pero ilan tira yan? 1, 2, 3. Naku, 4 na tira bago marating ang napakagandang square na pangarap ng knight papunta sa D5. Yan ang mga planuhan mga kamatsas. Ano? Ang ganda ng mga planuhan. Bishop E6. Bagamat malayo pa lang, si Lazabic talagang nag-ready na. O sige, landing pa. O paikutin mo. Ayan nga, tuloy pa rin sa paikot. Nag-rook A8. Ayan. Panahon naman para i-neutralize naman, tapatan naman yung tore at baka mamaya, makapasok ang tore ni Magnus, factor pa rin yan na nakakailang pressure pa rin yan sa black. Kaya tinapatan na para hindi talaga agaw na agaw ng puti ang A-file. At nag-bishop D2. Ano purpose? Para lagyan lang po ng depensa. Ayan, sa mga ibang tagapanood natin, especially sa mga beginners, hindi kinakapture ng ganun-ganun lang yan, ha? Hindi ko mutapatan, kain ng kain. Hindi dama yan na persado tayong kumain. Chess ito. Ngayon, pag kinain-kain, imagine ninyo, o di mawawala yung tore, ibibigay naman ng puti yung A-file. Pangit yun sa puti. Kaya, pagka ganyan, bishop D2 para yung tore ay may depensa. Ngayon, kung kainin man ng black, imagine niyo mapupunta queen dyan, mawawala tore doon, di agaw pa rin ng puti yung A-file. Agawan kasi, agawan yan ng control mga kamatsas. Okay? O kaya relax lang dito sila Lazabic, queen E7 lang umatras, pero ang basa ko dito, yung queen po ilalagay sa B7 tapos makikipagpalitan and then lalagyan ng tore doon hanggang sa makuha ang A-file. Pero nag-knight E3, ayan, para may pang ilang na pressure na paparating, knight D5, at nag-queen B7 na nga. Ayan na nga po, para isasabay na ng kain-kain. Tapos salubong ng tore. Pero inunahan na ni Magnus. Aba, teka. Inunahan, kain. Bishop B3. Ayun. Okay, tinapatan ng exchange. Para pag nawala yon makukuha ng buong buo yung D5 square. Kinain nga ni Lazabic. Kain. Ayan, yun nga lang. Okay, ibinigay dito ni Magnus ang A-file. Pero yung D5 naman. Ako, buong buo yan para sa knight. Imagine ninyo. Knight E7. Talagang ayaw ni Lazabic patungtungin ang knight na paparating. Control muna sa mga squares. At nag-H3 muna. Yan, ito na yung mga binibiling mga tahimik na tira. No? Kasi ito ay simpleng pasingaw lang. Siguro walang makita si Magnus na pwedeng pang break, pwedeng pang atake. So improve the position muna.
Ganun po yun mga kamatyas. Ano? Pag wala kayong makitang atake, huwag niyong pilitin. Hilaw yun. Babalagbag lang ang posisyon. So kailangan, tingin ka lang muna sa posisyon. Ano magandang pang-improve? Ito, improvement to. Bakit? Extra space yan. To release, no? Mawala yung back rank weakness. Wala nang back rank kasi pag chumek dyan, in the future position, may pasingaw na. So, is essential pa rin po yung H3 na yan. At nag-Queen C6. So, nakita nyo, ito na po yung islug-islugan time na lagi nating nababanggit mga kamatyas. O, simpleng islog. Ano purpose ng Queen C6? Para ang nakikita ko kasi dito, pwede pa kasing tumempo, may knight C4, di pwedeng kainin, nakapin, o kaya C4, pero timing lang, ano, simpleng iwas lang. Queen C6, pass, parang gano'n, ano? Ikaw na naman ang titira, Magnus. O, nag-H4, ayan, H4 muna, nag-H3, tapos nag-H4. Rook D8, ayun, mukhang nainip na dito sila Zabik. Ano ba ang atake niya? Iniisip niya saan ba siya aatake. Gusto niyang umatake sa gitna, pero ita-timing lang yan, ano? Nag-H5, yun pala purpose ng gapang. H3, H4, H5. Ba't di pa diniretso H4, ano? Nakatipid pa ng isang tira sana. So yung H5 ay pang-ipit po sa king side. Pamigil din sa possibility na baka mamaya makaganon-ganon ang black, di ba? So space lang sa king side. D5 na. Ayan na, wala nang pakialam sila. Zabik, break the center. At kinain. Kain. Knight G4. Ayun, yan ang mga mahirap makita talaga sa diskarte ni Magnus. Nag-F6, syempre, obligadong depensahan. Nag-C4, break. Ayun, para mabasag. Napakaganda po kasi ng pawn structure ng black. Kasi itong C4, essential. Bakit? Baka unahan ng black, siya ang sisiporan. Si Magnus ang sisiporan. Kaya inunahan niya. Kain, and then queen takes C4. So kahit paano, nagkaroon ng isolated pawn si Lasabig sa C5. Pero syempre, ang drawback din ito, dalawa ang pawn islands dito ni Magnus. Nako, kailangan niya ring ingatan. Isa lang ang pawn island ni ano, no? Kasi mas maraming islands, mas pangit. Mas konti ang island, mas solid. Nag-Queen E6. Ayan, para maputol ang pagkakapin. Annoying yan. At nag-G3. Ayun, para wala namang Knight G4 mamaya. Extra pasingaw na naman sa king. Knight C7. Hinamon na po si Magnus ng endgame. Nako, eto na naman. Nag-Bishop A5. Tinusok muna ang knight. Bakit ko nasabing eto na naman? Si Magnus po kasi tinatawag nilang endgame god. Pag sinabing ganun, talagang matindi ka talaga sa endgame, no? Tingnan natin, Rook D4. Pero may gustong patunayan sila sabi talaga bang ikaw ay matunog ka ba talaga sa endgame? Kinain, kain at nag-Knight A3, Rook takes D3. Ayun. At kung bibilangin natin ang pawns, 4 sa puti, 5 pa sa black mga kamatyas. At ang evaluation bar, halos equal. Pero mga kamatyas, tingnan natin ang ganda ng endgame na to. Nag-Bishop C3 muna. Bakit gumanito si Magnus? Kasi yung bishop niya doon, wala nang gamit. Wala nang tatamaan yan eh. So itong Bishop C3 kahit pa paano ay early protection na rin sa pawn na maaari kasing atakihin yan. Rook B3, atakihin yung pawn B2 eh. Sa pamamagitan ng Bishop C3, barado, hindi makaka-Rook B3. And ang nakikita ko pa dito ay ang pintuan ng tore para makapanggulo siya. Rook A1, ayun o, bukas na bukas ang A-file, gulo-gulo kung ano magagawa sa E-file. A-file. Ayan. Nag-Rook D7, umatras muna sila Zabik. Rook A1, inagaw na nga po. King F7 at nag-King G2. O, diba? O, ano, Magnus, draw. 1 po na pa ko. Pero mukhang malabong hamunin nila Zabik. Psychologically, talagang di mo itatabla to. Lamang ka isang pawn eh. Knight D4. O, G4. Okay? O, dito po mga kamatyas ha. Sa mga konti pa lang ang experience sa chess, hindi basta-basta kinakapture ang knight ng ganyan ha. Dalawa po nakasuporta dyan. Ay, nako. Grabe, bidang-bida yan. Pag kinain niya, pwedeng pangkain, ipon, pwedeng ganon. Lalakas po yan. Kaya hindi mo na pinapansin yung ganyan, ha? G4 muna. Control the F5 square. Okay, para talagang walang F5. Hanggang dyan lang ang pawn structure ng black. Bishop E7. Waiting lang din sila Zabik. Timing. At nag-Rook A6. Okay? Control. Nag-Rook D6. Tinapatan po dito ni Lazabik. Hamon. Umiwas si Magnus. Siyempre, lagi ko pong inuulit, no, na kapag tayo ay dihado sa exchange, huwag tayong makipagpalitan.
Okay, maintain the pieces and guluhin mo yung position. Dihado ka na sa material eh. Kailangan guluhin mo na. Ngayon, kung ikaw naman ang lamang ng pyesa, kung may pagkakataon ka ma-exchange, mas maginhawa. Mawawala ng panggulo kalaban, mas lalo mong mararamdaman ang kalamangan. Okay? Umiwas si Magnus. Pressure. Nag-king E6. Ayun, dito mga kamatyas, nagkaroon na ng, dito may something na. Kinain. Akalain nyo mga kamatyas, kinain ng ipon. Nag-blunderacious dito sila Zabik. Dapat kasi ang tira, rook takes d4. Pero, simple lang ito mga kamatyasin, wala ganong hiwaga. Ano kaya sa palagay nyo ang accurate move na nakita ni Magnus? Madali lang to. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Pakiguess nyo po. Start. Maraming salamat mga kamatyas. Ang ganda nito. Boom, knight f5. Simple lang. Triple attack. Obligado, rook d7. Knight takes g7. Okay? Kasi kung kanina kung rook ang pinang-capture, wala pong knight f5 na ganun-ganun na napakadali lang kasi may rook takes pawn. Hindi makaka-knight f5, bitin pa yung pawn. Napansin nyo po, no? Ayun. Pawn ang pinangkain, nagkaroon ng ganito. Napingas tuloy yung g7. King d6. Check ulit. King a6. Kinain na. Giba ka agad sa endgame. Grabe. Ibang klase si Magnus talaga. Giba. Nag-c4. Ayan, baka sakaling makagulo-gulo ng paspon. Pero may tinatawag tayong rule of square na yung king, pagpasok sa square, habol ang paspon. Nag-c3, kain-kain. Ayan po yung sinasabi kong rule of square. Kailangan makapasok ka dyan sa perfect shape ng square na yan. Kasi pagka parihaba, delikado ka. Kulang ka ng isang hakbang. Pero pagka saktong pasok sa square, iskwalado yan. Nag-bishop c5. Tiniret muna ang pawn f2. Knight f5. Okay? Para bigyang daan ang tatakbong paspon. Ito mabigat. Naku, parihaba yan. Paano ipapasok ng black ang tinatawag na rule of square? In h6 muna. At dito po mga kamatyas, bagamat kayang pumasok dito nila Zabik sa tinatawag na rule of square, pasok sa perfect square, yun nga lang, pagtira ng h7, goodbye pa rin. Hindi makakadikit dahil may knight na nagbabantay. Ibang usapan ito. May isang elementong nakapasok na hindi kayang i-apply ang rule of square. Kung wala yan, kaya yan. At nag-resign dito sila Zabik. Ito po yung napili ko kasi longer time control nila to 5 minutes. Kasi sa match nila, 5 minutes, 3 minutes tapos may bullet At ito po ang kanilang naging resulta. Nanalo si Magnus sa score na 17-9. Ayan. Sa makatuwid ay siya ang pangpinali at si Perusia naman, halos dikit, pinalaglag si Hikaru Nakamura. Grabe, si Nakamura po. Pagdating sa speed chess, matibay ito Pero bakit kaya nalaglag kay Perusia, no? Wala sa kondisyon At ang susunod nating i-analyze sa ating mga next upload mga kamatyas, ang bakbakang Magnus Carlsen, Alireza Perusia para sa championship talaga, pinali. At doon magkakaalaman kung sino talaga ang magkakampyon ng Speed Chess. 2025 pa ito mga kamatyas. Na-extend lang po ngayon 2026 pero Speed Chess 2025 championship ito. Yan mga kamatyas. Okay po, so yan po ang ating pag-aaralan. Maraming salamat sa mga tumutok at sana po natuto kayo sa game na to. Kung nagustuhan nyo po, paki-like naman, paki-heart, and then lapag lang po kayo ng inyong mga suggestions, natutunan sa comment section below. Malaking tulong na po yan sa ating promotion ng video na ito mga kamatyas. Maraming salamat po at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.